Natay spiritual circumcision, naka-experience tag second birth, natay salvation by faith alone. That's why we have security of salvation sa atuang panahon. So, kanang tanan-tanan, tungod na sa gihimo ni Kristo ito sa krus sa Kalbaryo. Ang pinaka-pure nga gospel na himo sa atuang panahon karon, ug mo ni ang duwali sa atuang panahon karon. Ug mao lang ni siya ang gospel nga maghatag og kaluwasan sa mga tawo nakadungog, nakasabot ug mituo sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, especially sa iyang dugo nga iyang giulak dito sa krus sa Kalbaryo. It is a one-man rule. Ephesians chapter 2, verse number 11 to verse number 22. Ako ang masahon din hison di sa mga mata. It says, "Wherefore remember that ye, being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands, that at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit." So ato sigutan ining kabuntagon, the truth about Old Testament sense, or the truth about the Old Testament sense. Dili na to pwedeng ika-compare ang ato ang pagka-santos sa mga gituwag Old Testament sense tungod kay kita magaparehas. So ang atong isigutan karon, ang kamatuoran mahitungod kanila o unsa ni siya, mo ni ato ang pagatun-an. So, kita magdugay. Number 1, ato makita din sa gituwag Old Testament sense. First, ato makita sa ila is no sealing with the Holy Spirit. Okay, no sealing with the Holy Spirit. So, in other words, they did not experience sa gituwag og sealing of the Holy Spirit. Unsa ning sealing of the Holy Spirit? In Ephesians 1:13, makita nato diya unsa ning sealing of the Holy Spirit. Ephesians 1:13, it says,
in whom we also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. So na di ato makita ang gisulti sa Biblia, after they trusted, after they believed the gospel of salvation. Diyon sa Biblia, ang mga Kristohanon sa Ephesians, kita nga mga Christians, we were sealed with the Holy Spirit of promise. So, dunay sealing nga nahitabo sa ato ang mga Kristohanon diri sa church age period. But the Old Testament period were never experienced this kind of sealing. No? So wala sila maka-experience ni ana. Kining sealing of the Holy Spirit ato na i-discuss sa after this. But I believe numerous scriptures show the Old Testament saints were not sealed with the Holy Spirit or with the Holy Ghost. For example, the quotation of David. David feared the Holy Ghost being taken from him. So si David, ato makita, he was a king of Israel. Ato makita nga he feared nga ang Holy Ghost or the Holy Spirit pwedeng tanggalon, kuhaon diya kaniya. Tanaw to sa Psalms 51. Okay, Psalms 51, makita nato din ha nga ipakita sa Biblia nga pwede di ay tanggalon ang Holy Spirit sa tao or sa mga Old Testament saints. Psalm 51 verse number 7, it says, "Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me." So ato makita din sa Old Testament saints, wala experience, they never experience ang tuwag og sealing with the Holy Spirit. Kay pwede sa Old Testament ang Holy Spirit tanggalon. Manang si David, si King David, he feared, nahadlok siya, basin ang balang espiritu, tanggalon gikan saya o kuhaon gikan saya. Manang ang prayer ni David, cast me not away from thy presence. So ayaw kung isalikway gikan sa imong presensya, O Lord, siya, and take not thy Holy Spirit from me. That's the reality, that's the truth about Old Testament saints. Pwede ditanggalon ang Holy Spirit gikan sa kasing-kasing sa mga Old Testament saints. Another thing ato makita din ha, Samson lost the Holy Ghost in the book of Judges, in Judges 16 verse 20 and 28. Tanawan to si Samson, the strong man. Ato makita, one of the kinigit na pinaka-kusgan nga tao in the history of mankind, si Samson. Judges 16 verse number 20, it says, "And she said, The Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep, and said, I will go out as at other times before, and shake myself. And he wist not that the Lord was departed from him." So ato mga kita the praise, the Lord was departed from him. Verse number 28. Sa isulti din sa verse 28, siya, "And Samson called unto the Lord, and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes." So ato makita din ang kahimtang ni Samson. Una, ni biya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ato makita naman nag-ampo siya nga mubalik ang Ginoo sa iyang kinabuhi, so that he can have that strength before nga pwede niyang i-avenge ang mga tao
nining mga tao, mga Philistines nga diin persecute sa ilaha. Pero gidungog siya sa Ginoo at that time. Pero the truth of the matter is that ang Ginoo o the Holy Spirit during those times, during sa gitawag og law period and in the dispensation of the law, pwedeng mobiya ang Holy Spirit sa tao. No, so ito makita din ha. Another example nga ito makita din in 1 Samuel 16. Okay, in 1 Samuel 16, another example. 1 Samuel 16, verse 14. It says, "But the Spirit of the Lord departed from Saul." Another praise. "But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him." Can you imagine, ana? Si David, ito nakita kaganiya, he feared, he was afraid, nga ang Holy Spirit kuhaon sa iya. At makita din si kinabuhi ni Samson nga ang Ginoo mibiya kang Samson. Atong makita sa dinis sa Book of Samuel, kinabuhi ni King Saul nga ang Holy Spirit mibiya kang Saul. So in other ang kamatuoran diya nga ang Holy Spirit sa Old Testament o ang Dios mismo sa Old Testament sense, pwede silang talikdan or biyaan sa Dios. Unlike sa ato ang kahimtang karon, we experience the sealing of the Holy Spirit. So the Old Testament sense, no sealing with the Holy Spirit. They never experience, meaning atong na-experience karon. Kita ang pinaka privilege na klase sa tao sa history of mankind. Although sila pwede lang maistorya ang Ginoo sa olden times, pero depende po na sa ilang kalidad sa kinabuhi, maistorya nila ang Dios. Karon maistorya na to ang Ginoo through prayer, pero naa siya tubag ang pulong niya. Pero ang pinakanindot sa itong kinabuhi sa sitwasyon na to is we experience the sealing of the Holy Spirit. Na ana sa ato ang panahon karon. Kanang atong gibasa Ephesians 1:13, mo na atong experience nga dili wala ma-experience sa mga Old Testament sense. Ang tanaw to ang gitawag ang sealing of the Holy Spirit sa ato ang panahon. So kan atong tan-awon, as part of this, the conclusion sa ato ang point number 1, therefore the Old Testament sense did not have the permanent indwelling of the Holy Ghost as the church age sense do with the new birth. So in other words, ito makita din ingon ang pulong sa Ginoo, kani nga mga Old Testament sense, they did not have the permanent indwelling, mo ang sealing sa Holy Spirit, permanent indwelling. Nga mopuyo ang Ginoo sul sa atong kinabuhi permanent or buta sa bot, although dili sa ingon na ang buta sa bot nga permanent diha, as long as you are still alive, as long as you live, the Holy Spirit na sa imong kinabuhi. Now mo nang gitawag og permanent indwelling, buta sa bot from the moment you got saved until you die, buta sa bot niya na ang Holy Spirit naa sa imong kinabuhi. Nato sa gitawag og the Holy Spirit will dwell and stay in a believer's heart until the day of redemption or until his death. Pwede duha ka klase ang Holy Spirit nga magpabilin sa kinabuhi sa tao, either until the day of redemption sa rapture kung abtantang buhi, or until sa ato ang deathbed. Hangtod sa atong kamatayon, magpabilin ang Holy Spirit diha sa ato ang kinabuhi. Regardless of whether he is grieved. Bisan pag mag-grieve siya, tanaw to, Ephesians chapter 4. Bisan pa og mag-grieve ang Holy Spirit sa ato ang kinabuhi, magpabilin siya diha sa ato ang kinabuhi, sa ato ang kasing-kasing. Ephesians chapter 4 verse number 30. Ephesians chapter 4 verse number 30. Ang kumandari sa Biblia, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. In other words, ang gitarget sa Ginoo diri nga praise, kay ang Ginoo nagtuos siya nga naay mga tao nga makaabot din sa rapture.
Maka-experience nining day of redemption or day of rapture. That is why ang sulti niya diya, until the day of redemption. Kung di takabot sa day of redemption, until our death, but pasabot, naa ang Holy Spirit yapon. Hangtod sa itong kamatayon. In other word, bisan pa o makahimo tagkasalanan, mag-grieve na to siya, magpabilin siya sa ato ang kinabuhi. Ang iyang gitawag din ang iyang gimando diya is, since you have the Holy Spirit inside of you, grieve not the Holy Spirit. Muna iyang mando diya. Pero dili na to kalikayan, as human as we are, pwede ta nga makahimo o kasalanan, kasaypanan, nga pwede na itong mag-grieve ang Holy Spirit. Pero ang iyang mando din na, ayaw, kung mahimo, ayaw siya o i-grieve. Ayaw siya o pasubaan. The word grieve means pagsubo o ayaw imo nga magsubo ang Holy Spirit diya sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi. So unsa man siya nga mahimong magsubo, kana nga passage chapter 4, naatanan din na ang posibleng mahimo sa tao nga pwedeng masubo nimo ang Holy Spirit. Daghana din ha. Daghana din ha. Basahon nimo na ang passage. Pwede nimo nang gitawag og masubo ang Holy Spirit din ha. Nanang mga butang diha imong basahon ang Ephesians chapter 4. That is why yun siya, since you have that Holy Spirit in your heart as a sealing, the permanent indwelling of the Spirit, at makita din na as imong kinabuhi, do not grieve Him. Do not grieve Him. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption or rapture. So muna ang sealing sa Holy Spirit, wala na nahitabo sa Old Testament sense. Every time nga ang mga Old Testament sense makasala sila in a certain sin nga ginadili sa Ginoo nga ikapungot pag sa Ginoo dihang dapita, pwede ang Holy Spirit tanggalon sa Ginoo sa kinabuhi sa Old Testament sense. Pero sa atua karon dili niya na ginabuhat. Magpabilan ang Holy Spirit bisan pagsubok na siya sa atuang kinabuhi. Muna ang naka-nindot sa mga New Testament sense or church age sense kay magpabilin ang Holy Spirit diri sulod sa atuang kinabuhi. Muna nga kundi ka magtudlo og dispensational or teaching or dispensationalism, maglibog ka ning duha ka bersikulo. Ingon sa Biblia, ang atong siling until the day of redemption or rapture. Unya ingon sa Biblia sa Old Testament sense, tanggalon niya ang Holy Spirit. Ano man na? Mao nang importante, dispensational teaching. Ang dispensationalism maoy muhatag kanato og pagbiyo nga kini nga mga tao, kini nga mga bersikulo dili ni sila parehas. Kung ana ka importante ang teaching sa dispensationalism. Kanang duha ka bersikulo nagkasumpake na sila. Sa atong panahon karon di man siya mabiya, masubo lang siya. Sa Old Testament, di mabiya gid siya, kuhaon gid siya sa kinabuhi sa mga sense. Another thing ato makita diha, nga magpabilin siya sa atong kinabuhi, mopuyo siya o magpabilin siya sa kasing-kasing sa mga Kristohanon, either until the day of redemption or in His death, regardless of whether He is grieved, and then secondly ato makita diha, regardless of whether He is quenched. The word quench means kanang pagpagngon bitaw nimo ang iyang fervor, ang iyang kainit sa pagtrabaho o iyang paglihok sa tong kinabuhi. Pwede siyang maging inactive. In other word, the Holy Spirit will be inactive sa atong kinabuhi kung magkinabuhi kita diha sa kasalanan. For example, ang bersikulo 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5 and then verse number 19. Iyon din sa pulong sa Ginoo, verse number 19, quench not the spirit. Sa nang quench, mahimo siyang inactive. Ang iyahang grabe ka, ang zeal sa atuang pagpangalagad, grabe siya kaaktibo sa atuang kinabuhi, is going to
power sa kinabuhi sa believer, pero dili na mahimo kung ang believer magkinabuhi diha sa kasalanan. Mo bitaw na nagisulti diha sa mga next verses, yung sa diha, abstain from all appearance of evil. Kinahanglan mo talikod ta sa mga appearances of evil. Daghan kayo ng mga appearances of evil nga itong makita karon. Compromise, appeal na siya. Appeal na siya sa mga appearance of evil. So, through that, atong makita nga ma-quench ang Holy Spirit. Ma-stop ang power sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Manang importante kayo nga sa atong kinabuhi, ato lang tugutan ang Holy Spirit nga maglihok sa atong kinabuhi. Mura ba siya og mura siya sandayong nga ang atong kinabuhi magsandayong nga tugutan na nato nga mudaloy ang tubig diha, mudaloy ang tubig diha. Dili nimo sampungan mabagsak na hinoon. So usa nga makasampung sa daloy sa atong kinabuhi, kasalanan. Muna ang ato ang kalaglagan sa ato ang dili kalaglagan sa atong kalag, kundi kalaglagan sa ato ang testimony, kalaglagan sa ato ang kinabuhi as a Christian or as a believer in Christ. Ito makita din na. Let the Holy Spirit do His things sa ato ang kinabuhi. Siya ang mag-work out nini, siya ang magtrabaho sa sulod na ito. So muna ang ato ang usa ka nindot kay nga privilege nga never na experience sa mga Old Testament saints kining sealing of the Holy Spirit. They never experience nining klase sa privilege nga atong nabatunan as part nga nata sa gitawag church age saints. Kita kining mga Old Testament saints, no sealing with the Holy Spirit. The Holy Spirit during sa ilang time, come and go, come and go, come and go, come in, go out, come in, go out. May trabaho sa Holy Spirit sa ilang panahon as during sa Old Testament period. Pero sa ato dili magpabilin siya until the day of redemption. Kaya muna siya ang pinaka-maximum time kining the day of redemption. Kaya sa tribulation period, another na po na siya. Wala na po yung Holy Spirit diha nga mo seal sa ilang ginabuhi. Order doon ay sealing nga mahitabo sa ilang forehead during sa tribulation period. Pero kining mga tuhanan ang naka-experience niya ini is katulang mga tao ang naka-experience sa sealing sa tribulation period, katulang 44,000. Katong 44,000 nga mga pinili sa tribes or Jewish tribes, 12 tribes of the Jewish people, katulang sila ang maka-experience sa sealing sa ilang forehead. Katong pinili. Sa ato karon, kita nga nagtuo di sa maayong balita sa gospel, sa gitawag blood-stained gospel. The pure gospel, kita ang naka-experience nini nga sealing of the Holy Spirit. Ito nabasa kaniya, after ye believe the gospel of your salvation, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Kanindot nga nga promise. Number 2, ato makita dyan number 2, no Spirit's baptism. No Spirit's baptism into the body of Christ. They never experience itong baptism or Spirit's baptism nga mabutang sila into the body of Christ. Wala sila na. Kita lang ang naka-experience nini nga klase sa gitawag o privilege, Spirit's baptism. The church in the wilderness is not the body of Christ. For example, tanong ito ng gisulti diri, Acts 7. Kining Acts 7, verse 38, dili ni siya ang body of Christ. Although gimension diyang church, pero dili na siya ang body of Christ. Okay, Acts 7, verse number 38.
It says, this is he speaking of Moses. This is he that was in the church in the wilderness. So, doon na gitawag church in the wilderness. So, in other words, kanang nga church during sa law period, dispensation of the law, during sa time ni Moses. So, kanang he diya is referring to Moses, verse number 37. This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. So, nag-mention siya dito, church in the wilderness. This church is not the body of Christ. Ato na hinumduman. Wala nagpasabot kay nag-mention dia na word nga church na sa atong panahon karon. No. The word church is ecclesia, that means a called out assembly. If there's an assembly, a gathering of people, tawag ana sa unang panahon, church na siya, a called out assembly. Kini nga church din this is not the body of Christ. So basig mingon mga, oy, na may church din sa wilderness, na naman ay church sa Old Testament times. Dili na ang body of Christ. Dili na siya ang body of Christ. Another thing, the church in the book of Matthew is not the body of Christ. So, unsa man ang pagkausa ang anaa naman sa book of Matthew niya, dili na body of Christ. Ano to sa Matthew chapter 18. Matthew chapter 18 verse number 17. Okay, akong basahin din it says, And if he shall neglect to hear them, tell it to the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man and a publican. Wala nagpasabot kay ang Matthew, book of Matthew, nag-mention siya og church. Mao na ni ang ato ang church karon. No, that is not. Tanawon nimo ang context, kung imong tanawon ang context, chapter 18, pag sugod nimo basa sa verse number 1, he is talking about who is the greatest in the kingdom of heaven. So he's talking, the time frame of the context of this passage is the kingdom age. This is the kingdom age. Because he is talking about the kingdom of heaven, kining 1,000 year reign of Christ. So the church, the gimension is the church in the kingdom of heaven. Mabitaw na nga, tanaw ni mo, lain maning tumagis kaluwasan din So, anong basaho na? And Jesus called a little children, in verse number 1, at the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? So nangutana sila kinsay dako kayo sa kingdom of heaven, the kingdom of heaven kini, the millennial kingdom of Christ. In verse number 2, and Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them, and said, Verily, I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Ang unani ba di ay ang pamaagis kaluwasan to karon? Dili unana. And become as little children. Ba't pasabot nga, you must be humble enough. Mabitaw na ko nimang basahon ang Matthew chapter 5 to chapter 7. Muna yung mga konstitusyon sa kingdom of heaven. Diha dapat ang mga behavior, ang mga characteristics or ang mga attitude sa mga tao nga magpuyo nga ng atayin. Isa niya na ang humbleness, humility. Manang pag-abot nga din nagisgot siya diri og tell it to the church, he is referring to the church na as a kingdom age. That is not the church which is the body of Christ. Ako na ipasabot sa inyo, anong dili na siya church nga na sa body of Christ nga naman. That verse, Old Testament, Matthew chapter 18, is still
Old Testament. Anong Old Testament man na siya? Nahitabo man ang Old Testament nga. Naama na sa New Testament, Book of Matthew man na. Ang Old Testament, para itong hibaluan, natapos ang Old Testament, okay? Natapos siya, Matthew 27. Anong Matthew 27? Kung asa si Kristo namatay sa mga book of Matthew, Mark, Luke, John, kung asa siya namatay ng mga libro, diha natapos ang Old Testament. Asa siya namatay? Asa ang cross sa passage or sa anak ng mga books, diha ang katapusan sa Old Testament. Asa nagsugod ang New Testament, diha gyapon sa mga passage. In other words, where the death of a testator, diha ang New Testament. Asa atong prueba? Hebrews 9. Hebrews 9, okay? Hebrews 9. Pwede kayo prueba sa Biblia. Okay. Hebrews 9, 15. Iyon ang pulong sige na din ha. Verse number 16. For where a testament is, kung asa ko na to ang testamento, yun siya, there must also of necessity be the death of a testator. So kinahanglan una nga mamatay ang testator aron magkaroon ng makabaton og new or a testament. Na ay testament ba nga mahitabo kung na ay testator nga mamatay. So kung asa tong testator, dito mag-umpisa ang testamento. Another nga proof sa atong teksto, ato lang gibasa gagani sa atong teksto. Klaro atong itong gibasa. Kung dili mo na siya tagaan o pagtagad, as you read the passage or the Bible, the Word of God, hindi po mo na makita. Kung tanaw to sa atong gibasa ganina. In verse number 15, yun sila, having abolished in his flesh the enmity. Kung sa may enmity, kung sa man ang kaaway sa atuang flesh, o sa atuang pagka kita nga tao, ang atong kaaway is, ang enmity na to, even the law of commandments contained in ordinances to make in himself a twain one new man, so making peace of, na siya gi-abolish the enmity. Unsa na? The law of commandments. So, iyang gi-abolish ang law. Yan siya, gi-abolish na rin. Kining law, Israelites. Ang Israel, under sa law. Iyan ang gi-abolish kining law, commandments. Iyan gi-abolish, pinagi sa unsa? In His flesh. Yan sa cross. So, in the cross, sa iyang flesh, sa iyang gihatag niya as a sacrifice, gi-abolish niya ang law of commandments. In other words, iyang gitanggal ni. Unang nagkabaton kita New Testament. Kaklaro ana. In other words, ang Old Testament wala na-abolish sa diyang natao si Kristo. Na-abolish lang ang New Testament sa diyang namatay siya sa cross. Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Verse number 14. It says, blotting out the handwriting of ordinances. The blotting out, gi-erase niya, ganiha, itong gibasa ganiha sa pamang passage is having abolished in his flesh even the law of commandments. So yung gi-abolish, dili sa atong gibasa karon, blotting out. Gipapa niya, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, against us, enmity. The word enmity is quarreling against the other. So, kalaban na to ba ang balaod? Kalaban na to. Against us ang balaod sa tuwa sa tuwang flesh, di ta gustos balaod. Muna ang hitabo. Siya
blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us. Oh, sayon ka, kaklaro na, contrary to us, ang balaod, contrary sa tuwa. Manang iyang gi-blotted out, papa niya. Ano siya? And took it out of the way, gitanggal niya sa tuwa mga dalanon. Kanos nasumpayo, nailing it to his cross. So, ang pagtapos sa balaod, ang pagtanggal sa balaod, either abolish, so isa, blotting out, pagpapa, asa repit niya gimo, dito sa cross, nailing it to his cross. Munang Romans 10:4, Christ is the end of the law. Tapos ano yung end? Dito sa cross. Nailing it to his cross. Kini. The commandments, muning contrary against us. Grabe mga termino diya, oh. He took it out of the way. Tanggal niya sa itong mga dalanon. Gipalansang niya sa cross Kalbaryo. Muna nga tapos ang Old Testament. Muna nga ay New Testament. So kung asa sa book of Matthew, Mark, Luke, and John, kung asa sa Kristo namatay, muna katapusan sa Old Testament. Law, dispensation of law. Kung asa po siya namatay, diya po nagsugod ang New Testament. So naalagi na, it is just an arrangement of a book. Book arrangement lang siya. Tungod kay ang mostly sa New Testament written in a Greek language, while Malakay to up to Genesis, Hebrew language ang pagkasulat niya. So ang Matthew, Mark, Luke, and John written in a Greek language. So manang ka, napil siya sa New Testament. Napil siya sa New Testament, pero remember nga si Kristo, isa sa prueba nga si Kristo, siya mismo ang prueba. Nagkinabuhi siya under the law. Ang iyang pagkinabuhi sa kalibutan, nagkinabuhi siya under sa balaod. So, muna yung sa Galatians chapter 4 verse number 6, she was made of a woman, made under the law. Ang iyang kinabuhi sa kalibutan, under sa balaod. Bubitaw na, after sa iyang pagkatao, 8 days, gihalad siya sa Ginoo. Dunay offering na itabo. I-offer siya sa Ginoo. So naglakaw siya according sa law. Gi-fulfill niya unsay sulti sa law. Nga naman, he is a man under the law. Nagkinabuhi siya nga ilawom sa balaod. So muna ang kamaturan din ha. So, ang Spirit's baptism into the body of Christ, since wala pa ang body of Christ, wala Spirit's baptism sa Old Testament. Wala Spirit's baptism sa Old Testament. Munang ang book of Matthew chapter 18, dili pwede nimong ingnon nga mo niya ang body of Christ. Dili. Nga naman, wala pa Spirit's baptism diya nga panahon. Anong ingon man ka nga? Kining Matthew 18, kanang nga church diya is the body of Christ. Wala pa Spirit's baptism. Ato nang makita o niya sa second birth. Sa isyo sa second birth. Ang body of Christ, the church in wilderness is not the body of Christ. Kung ibasa ganyan Acts. The church in Matthew chapter 18 is not the body of Christ. That church belongs to the kingdom age. That is not the body of Christ. The church that started, okay? The church nga ito makita sa Biblia, the church started at the cross is the body of Christ. So, mo itong body of Christ nga nag-start sa cross. Kato simbahan nga naggikan or nagsugod sa cross, mo to ang body of Christ. Unsa ang type sa church? Ang type sa church, pinaka-perfect na type sa church sa Old Testament ng mga tao is no other than Eve. Si Eve
asawa ni Adam mo'y pinaka-perfect nga type sa church. Nga naman, kabantay mo si Adam sa dihang mahimo ang Ginoo partner sa iyang kinabuhi. Giyon sa gihimo sa Ginoo sa iyang kang Adam, gipakatulog siya sa Ginoo. Kana nga pagkatulog ni Adam is a picture of the death of Christ. So si Kristo namatay, marag natulog siya. Pero pagmata niya, just like Adam, pagmata niya, kung yung tanong si Adam, pagmata ni Adam, naana si partner, naana si Eve. Yung sa isulti si Ginoo, this is your flesh, and this is your bones. Yung makita diha. Taken out of your bones, makita ato, yung ang Ginoo nga to kang Adam. So kining babae, tawag ko na to woman because kining babae gikan sa imuha, gikan kanimo. So sama pud kana sa church. Si Kristo gipakatulog sa Ginoo pagmata niya na ang iyang bride, the church. That's the perfect picture or type sa church. Muna atong gibasa kay sa tong text, tanong sa tong text. Panimong tan-awon din ha. Nasa gisulti nga one new man. Nagsigot check one new man. Kining church mo nang gitawag og one new man. Muna siya, the church, one new man. Ephesians chapter 2. Verse number 12. That at the time you were without Christ. Kita, speaking of the Gentiles. Kita. Dati kita walay Kristo. Siya being aliens, o mga aliens dito. Abi na mo aliens ka narang aliens yung mga batikig mga naong. Kita po, mga aliens po ang tawag sa tuhaw. Being aliens, the word aliens, stranger, mangguda siya, stranger. Kita, mga stranger kita, no? Aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope. Muna itong kahintang sana, what ay paglaom, having no hope, and without God in the world, what ay Diyos sa unang panahon. Verse number 13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. So napaduol kita, pinaagi sa dugo ni Kristo. Verse number 14. For He is our peace, who hath made both one. So nasa gihimo nga, isa lang. For He is our peace, who hath made both. O sanang both? Ang yung isgutan diya nga both, is talking of the circumcision Israelites and the uncircumcision Gentiles. So gikan sa Jewish race o ang Gentile race, gikan ana nakuha sa mga tao, gibutang niya sa usa ka tao, one human. Iyang gibutang diha. Nagluwas siya mga tao gikan sa mga Hudyo, nagluwas siya mga tao gikan sa mga Hintil, iyang gihimong membro diya sa one human. Itong gibasa karon no. Ano siya diya? Verse number 14 again. For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. So na middle wall of partition nga nag-uwang na to gikan sa Israel ug sa mga Hintil. Having abolished in His flesh the enmity, even the law of the commandments contained in ordinances, for to make in Himself it twain. Twin. Unsa ang twin? Gentile and Jew. Kining duha. Kining twin, iyang giusa. Nagkuha sa mga tao diya. Gikan anang mga grupo sa mga tao, nagkuha sa mga tao, nagluwas sa mga tao, aron naging member sa one human. Yung sa diha. Of twin, one human. So making peace. Ikuha niya ang middle wall of partition para both Gentile and Jew have access of the same spirit. Yun siya.
and that he might reconcile both, both, pag ganing both pasabot, katong Hudiyo o mga Gentiles, unto God, in one body, manang one body, one human, the church, mga yun siya diya, in one body, by the cross. So, kung walay cross, walay human. Kung walay cross, walay church. That is why ang church, ako personally, this is my conviction, personal conviction, nga ang church nag-start gid siya sa cross. Because of the cross, na-reconcile ang tao. Because of the death of Christ, the blood of Christ that was shed on the cross, na-reconcile niya ang tao, both Jew and Gentile alike. O gibutang niya sa one human, the church, one body. Muna ang pinakanindot kayo nga nahitabo sa atong kinabuhi. Muna karon atong gibasa atong milabay nga pila ka Sunday, ang mga tao nga gibaptismuhan sa Holy Spirit, 1 Corinthians 12, gibasa nato itong milabay, 1 Corinthians chapter 12, verse number 12, yun siya, for as the body is one, another po na ang word one, for as the body is one human, itong isipotang gagawin na, and had many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Verse 13, for by one Spirit are we all baptized into one body. So this is one body. Walay one body dito sa Old Testament. So kung walay one body sa Old Testament, paano sila naging member sa one body? Kung wala man tayo one body sa Old Testament. Ang one body ni abot lang na after sa cross. Human si Kristo namatay, gilubong na banaw, pag-ulan niya siyang dugo, usa pa nakabaton og one body, one human. So therefore, walay spirits baptism sa unang panahon kay walay one body, walay one human. Munang wala sila spiritual or spirits baptism sa unang panahon. Sa ato lang na nahitabo. Klaro kasi Biblia. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jew or Jews or Gentiles. Ma-Jews man ka or Gentiles, sa Biblia, pag nituo ka sa gihimo ni Kristo sa Cross Calvario, maging member ka sa one human, one body. Muna pinaka klaro nga teaching at makita sa Biblia. Number 3. No spiritual circumcision. Circumcision. So wala sila ka-experience of spiritual circumcision as compare sa ato karon, wala sila experience ngayon ana. The Old Testament saints only experienced a circumcision made by hand, except the apostles and the disciples. Old Testament saints, except apostles and the disciples during sa time ni Christ, because kung di mo tanawon ang mga apostles o ang mga disciples, nakalabang sila. Sa time, sa cross, nakalabang sila. Early part silang kinabuhi, they do not experience spiritual circumcision. Wala spiritual circumcision nga naitabo sa ilang time. Prior sa cross. Ano sa alam sila nakabato ng spiritual circumcision after sa cross? Mana yung dia, tagibasa ganyan na. Verse 11. Wherefore, remember that ye, being in time past Gentiles, so kita na sa una, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, kita mga uncircumcision, by that which is called the circumcision. Sa mga tungod ini mga Hudiyo, gitawag tag mga uncircumcision because ang mga Hudiyo
circumcised sila. Sila ang mga tao nga gitawag og circumcision or circumcised people, circumcised in the flesh. Uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands. So sila, mga tao, ang ilang na-experience is only circumcision made by hands. Pero ining mga Hudyo, circumcised made by hands. Kita, kinsa man ta karon sa church age period. Colossians chapter 2. Ang atong circumcision nga na-experience, lahi kaysa circumcision nga na-experience sa mga Old Testament saints. Chapter 2, verse number 11. Siya. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands. Kaganina, ang mga Hudyo, circumcision made by hands. Ang kita karon, circumcision made without hands. Kalahi ras atong circumcision sa atong panahon. Ang nai-experience lang sa mga Hudyo, circumcision made by hands. Flesh. Kita, ang atong na-experience is circumcision made without hands. Muna ang kalainan sa ato ang panahon karon. Ako na nagkapila na ako nagitanaw sa atong viewer online. Ang circumcision na atay lesson dispensational circumcision na atay lesson na sa mga video na online. Nga na atay circumcision, different circumcision, dispensational circumcision na dia atong nakita na nakuha nato na sa atong mga video sa atong online. Kung saan siya ang itong circumcision nga atong na experience as nasa kitong body of Christ. So sila, wala sila spiritual circumcision. Only circumcision of the flesh. Muna ang ilahang circumcision na na-experience. Unlike sa mga apostles o mga disciples. Nga naman, kaya ang mga apostles o ang mga disciples, nakalabang sila. In other words, wala sila nangamatay before sa cross. Naabot pa ang ilang kinabuhi after sa cross. That is why naka-experience sila spiritual circumcision. Sila, mga apostles. Sa tanang mga Old Testament saints nga nakalabang sa cross. Nakaabot pa sa gipromise sa Ginoong Holy Spirit. Naka-experience sila circumcision made without hands. Ato na makita sa gituwag ikaupat. Second birth. Number 4, no second birth experience. No second birth experience. Tanang ang second birth din John chapter 3. Basig mayon ang mga tao, kining kining John chapter 3 kuan man niya Old Testament man ikaw may nagsulti ng Old Testament ni wala pa ni siya sa gitawag og wala pa niya naabot sa kamatayon ni Kristo. Yang anong gisulti naman niya sa John chapter 3. Basig mo na thinking sa tao ba? Mo na argumento, tanang argumento sa tao. Okay? John chapter 3. John chapter 3 verse 1 to 7. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 4, Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.
marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Oh, tanawa na, ang passage, Old Testament man na siya. As ikaw nag-ingon, kay ang New Testament nagsugod dito sa ato namatay si Kristo, John 19. Old Testament na siya. Nganong naaman dihay born again, na may second birth nga gisgutan. Ang tanan to ha. Unsa ang pamaagi sa gituwag second birth? Ang second birth is spirit. Without the spirit, walay second birth. So in other words, the Spirit, the Holy Spirit is essential in this event sa pagka-born again sa tao. Importante kay ang role sa Holy Spirit. Without the Holy Spirit, walay second birth nga mahitabo. Now, kini ba nga pagkasulti ni Kristo nga tukang Nicodemus, diha mahitabo? Or it is just an advanced revelation? Kay gisgutan din ni Kristo the importance of the Holy Spirit when it comes to our second birth. Well, sa ato ang first birth, o sa ato ang unang pagkatao, flesh, water is our birth in the flesh. Pero ang atong second birth, yun siya, that which is born of the Spirit is Spirit. So we need the Holy Spirit in order nga makabaton kitag second birth. Now, it is an event nga mahitabo diha or it is just a future, an advanced revelation sa pwedeng mahitabo sa umabot. Ano na to? Kaya ang gitawag second birth, essential kaayo ang Holy Spirit. Tanaw na to, John 7. John chapter 7 verse 38 at 37. Iyon siya din John chapter 7 verse 37 to 39. Iyon siya din. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If a man thirst, let him come unto me and drink. Verse 38, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living waters. Verse 39, naay close parenthesis diha. But this spake he of the Spirit. So kanang living waters, the rivers of living waters, mo ang gitawag Holy Spirit, which they that believe on Him should receive, for the Holy Ghost was not yet given. Klaro kayo sa aning passage, ang Holy Spirit wala paghihatag ni ining panahon na. John chapter 3, wala pa yung Holy Spirit diha gihatag. Klaro ang passage chapter 7, the Holy Spirit was not yet given. Because that Jesus was not yet glorified. Kaklaro sa Biblia. So, sa nga pa si Kristo sa kalibutan, gilangan siya sa cross, the Holy Spirit still wala pa din sa iyang ministry. Why? Because si Kristo was not yet glorified. Tapos siya na-glorified sa dihang na banhaw siya. When He was resurrected, that moment He was glorified. Maunang naisaad siya in the book of Acts chapter 1. Tanaw sa Acts chapter 1. Acts chapter 1, verse number 5. Acts chapter 1, verse number 5. This is 40 days after His resurrection. Okay, insya. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. Tanaw, take note Ye shall be baptized. Ato na nang gimension at milabay nga ang baptism of the Holy Spirit is the indwelling, the permanent indwelling Spirit sa ato ang kinabuhi. Acts chapter 11. Ato nabasa ito sa testimony ni Peter. Siya, but ye shall be baptized with the Holy Ghost
not many days hence. So nasa gisaad nga dugay nga panahon, after 10 days after kinahitabo diha ang Pentecost, dito diha pa dala ang Holy Spirit. Iyon siya diha. Muna yung saad nga many days or not many days hence, mabautismuhan mo sa Holy Spirit. Mauning gitawag og second birth experience. Diha pa ang panahon nga ang tao maka-experience og second birth, because that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Diha pandapita maka-experience ang mga believer o spiritual baptism or kinitog second birth experience. Munang kining gitawag John chapter 3, it is an advanced revelation. It is not a truth na mahitabo diha. No. Mahitabo ning second birth sa diyan ang Holy Spirit ipadala diri sa kalibutan. Kani kaklaro sa sequence sa pulong sa Ginoo. Kanos 50 days. Unsa na siya? Pentecost. Pentecost. Diha ipadala ang Holy Spirit. Unsa nang Pentecost? Isa na sa mga feast sa Old Testament sa mga Israelites people na sila ito Feast of Pentecost. Unsa na sa mga feast? So diha gipadala ang Holy Spirit. O sa diha gipadala ang Holy Spirit, all believers experience second birth. Kaklaro sa sulti ng Kristo, walay mahitabong second birth kung walay Holy Spirit. Since the Holy Spirit was not yet given, isa because I was not yet glorified, so walay second birth. Klaro sa Biblia. Di ginali sa sabton, pero para sa mga tao, liso sa sabton. Kaklaro ana. Walay second birth kung walay Holy Spirit. Kung manay klaro sa Biblia, kay kinahanglan ka spiritual second birth or born again, kung naay Holy Spirit. Since walay Holy Spirit, ipadala sa kalibutan, wala ipadala, kaya pa si Kristo sa iyang earthly ministry, so walay second birth. Yung si Kristo, after nga mag-glorify ko, o ipadala na ang Holy Spirit. O diya pa sila ang mag-experience o gitawag og second birth. Kaklaro? Klaro kayo na sa Biblia. Number 5, dito dugay, no salvation by faith alone. At yung no salvation by faith alone. Ang Old Testament times, sense, kining Old Testament sense, walay salvation nga based on faith alone. Wala, dili ingon ana. Walay ingon ana nga teaching nga salvation by faith alone. Walay ingon ana. It is always faith in work. Pero ang ilang faith in work could not send them to heaven. Dili makapadala na sa langit. Kay walay buhat sa tao nga makapaadto sa langit. Walay ingon ana. Their faith in works can only mag-secure sa makapadala sa tao dito sa paradise. Mura na ang mahimo sa faith in works sa mga Old Testament sense para moadto sila sa paradise. Pero moadto langit, no? That is not the way. Still the blood of Christ. Manay klaro sa Biblia. Ang way nila nga sila mabuhi, mato sila sa gitwag og paradise is by faith and works. Walay faith alone sa Old Testament. Period. Kung faith alone sa Old Testament period, nganong ubiya ang Holy Spirit sa ilahang kinabuhi? If that is faith alone. They have to work in order nga ang Holy Spirit magpabilin sa ilahang kinabuhi. They have to abstain. They have to, kinahanglan silang bumbiya ng mga kasalanan para ang Holy Spirit magpabilin silang kinabuhi. Pero the moment nga makasala sila, muhawa ang Holy Spirit. So it's not faith alone. They have to maintain with certain works involved sa ilahang
temporal salvation. Matawag ito temporal salvation because that is not eternal salvation. Eternal salvation is kinilang ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo is the blood of Christ. So walay faith alone nga kaluwasan sa mga Old Testament saints. Plus, no security of salvation. Kita karon secured ang atong kaluwasan until the day of redemption man atong kaluwasan. Secured salvation, we have an assurance of salvation, so to speak. Pero wala sila assurance of salvation, dili assured ilang kaluwasan kay pwedeng matanggal sa ila ang kaluwasan. Pwedeng tanggalon sa ila ang kaluwasan. Ang ilang kaluwasan nga gimin sa Old Testament sense is Abraham's bosom or paradise. Kaya mo na ang ilang padulngan sa umabot. Sa mga hulagway sa Old Testament sense, sa mga taong gilukat sa Ginoo, they obtain redemption, giredeem sila sa Ginoo gikan sa Egypt. So gikuha sila sa Egypto, a picture of the world sa atong kinabuhi karon. Gikuha sila sa Egypto, gidala sila sa Promised Land. Pero while na sila sa Promised Land, they still continue to rebel, to murmur, to complain. Muna ilang makita ito. O sa nitabo sa igsuon ni Moses nga, itong babae, si Miriam. When they constantly complaining, murmuring against Moses, gipanis sila sa Ginoo, sa punishment sila sa Ginoo. Giablihan ang yuta. Ang yuta nagpikas o gilamoy sila sa yuta. They went down straight to hell. Yung sa nga pagkasulti ba, they went down straight to hell. Nga naman, bisag na-redeem sila gikan sa Egypt, pero they still committing walay certain of works nga mag-maintain sa ilang pagka-redeem. Mga dito padulong gyapon sila sa impierno. Katong mga tao nga na-redeem gyapon, ni violate sa ituwag og Sabbath keeping, namunit og kahoy or nag-unsa pa diya sa gibuhat sa mga tao, gipunish by death. No, sa nitabo. Katong ang tawhana nga nag-disobey sa law, matuto og paradise? Of course not. Violator na to sa balaod sa Ginoo. Therefore, padulong siya sa punishment sa kalayo sa impierno. Ano man, wala security sa unang panahon. You have to maintain certain works, a lot of works, to maintain sa imuhang temporal na salvation, to go to the place nga imong gi-desire nga mo ang paradise or Abraham's bosom. Mura na target sa tao sa unang panahon because the eternal redemption, that eternal salvation nga ilang gipaabot is sa diyang di makaabot sila din ha og himuon ni Kristo ang iyang perfect sacrifice. That's the only way nga makaadto sila sa langit. Nabito na sa time pagkamatay ni Kristo, pagka-resurrect niya, naa ay mga kauban niya nga na-resurrect ng Old Testament sense, mutong na ay sa paradise. Unang basa ni usab, ang paradise tuwa sa gituwag beneath the earth, atbang sa taong datong ato sa Emperor's Kalayo, sunod imong basa sa paradise, tuwa naman sa langit, or the heaven naman. Sumana sa gisulti ni, at tanawin to sa gisulti ni, una sa gisulti ni Kristo. Kining sa Book of Luke, na ito ha, para makita na to, Book of Luke. Sa chapter 16, nag-iskot sa Drake Abraham's bosom. Ato sa ito, chapter 16, Luke chapter 16. Para itong ikon ang sequence ani nga teaching. Luke chapter 16, and in verse number 23, he said, and in hell he left up his eyes, ang taong dato, being in torment, and see it Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So na si Lazarus in his bosom. Agma ito Abraham's bosom. So nakita-kita sila. Ang dato kakita kang Abraham o kang Lazarus. Si Lazarus o si Abraham kakita po sa taong dato. Nanawag man. If you imong tanaw nilang conversation diha, nag-istoryahan sila. Pero ano dato sininggitay siguro afar off God.
Murabag gikan siya sa pikas buntot, tas pikas buntot, pero mag-abot penting o gana. Sininggitay. Valid niya. Pag tawag mo sa tao, madunggan. O pwede ingon anak siguro nga pagkahitabo, sininggitay ba? Another passage ito makita din ha. Luke chapter 23. Ingon yung taong male factor din kining criminal din kauban nga silutan, kauban si Kristo. Ingon siya din in verse number 41, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. Ingon siya there, verse 42, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ang sasulti ni Kristo, tubag niya. And Jesus answered unto him, verily, I say unto thee, today, siya, shalt thou be with me in paradise. So, in paradise. Now, pumunta na, asa man ato si Kristo? Dito ba sa langit? O dito sa impyerno? Masaya dagang mga tao ngayon niya, dito sa langit. No, wala niya ito si Kristo sa langit. Wala niya ito si Kristo sa langit. Pagkamatay niya ato siya sa impyerno. Wala siya itong langit. Dito sa impyerno. Nagwali pa siya dito. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Kasi pagkamatay ni Kristo, dito sa langit, dili, ingon ana ang sequence sa Biblia. So, ingon si Kristo, shalt thou be with me in paradise. Pangutana, asa niya ito si Kristo paghuman niya kumatay sa cross. At nato dito sa gitawag Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, makita ko na sa 1 Peter, makita mo that he preached to the spirits in prison. Ephesians chapter 4, verse number 9. Now that he ascended, saan ascended? Isaka. What is it but that he also descended first? So, before he ascended, unang-una sa nahitabo is he descended first. Kung saan na descended? Gikan ka sa earth. Asa ka pa dulong? Langit? Ascended ang tawagan na. So, klaro sa Biblia, sawa pa siya ni ascended to heaven, first, he descended, asa? Yung sa diya, ay sumpay First, but that he also descended first into the lower parts of the earth. Maunang hell. Klaro sa Biblia na. So sa gimingon ni Kristo nga, today shalt thou be with me in paradise. In other words, dito una sila sa paradise. Tuwa dito, Abraham's bosom, ang taong dato namatay, o si Lazarus namatay, tuwa si Lazarus dito sa kang Abraham's bosom, comforted, while ang dato tormented. So, padulong sila dito, today shalt thou be with me in paradise. That is Abraham's bosom, because he first descended to the lower parts of the earth. Klaro ka sa Biblia, ha? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens. Yan ang all heavens man na. Tulugod ka langit. Di raman isa kabuk langit. Tulo man ang langit. First heaven, second heaven, third heaven. Ingon si Kristo, thou shalt be with me in paradise. Pero the next time nga mabasa na to ang paradise, asa na? 2 Corinthians. Tanto 2 Corinthians. Asa na ang paradise? 2 Corinthians chapter 12. Okay, 2 Corinthians chapter 12. That is connecting the dots. So, we connect the dots para makita nato ang sequence ang sa ginahitabo. 2 Corinthians chapter 12. Yung sa isultis po lang sa Ginoo, verse 1. It is that expedient for me, doubtless to glory, I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. Mo nang heavens, kaganina. Kaya na third heaven day. First heaven, second heaven, third heaven. Manayin siya itong ascended up far above all the heavens.
Verse 3, and I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth. How that he was caught up, caught up, dili, caught down, dili, caught up to the third heaven. Kaganina, he descended to the lower parts, pero karon caught up. Caught up into paradise, o gimension na paradise. So, ang paradise, atong gibasa din ito sa up. Ganina, ang paradise, gimension ni Kristo ito sa lower parts. Karon pa sa up. Unheard, unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Ano imagine yan, ha? Manang sa atong panahon karon, kita lang ang nakabaton og security sa atong salvation. Ang mga Old Testaments, wala sila security sa salvation. Pwedeng matuwag tang. Ang ilahang atuan mo lang tong paradise. But since gikuha na ni Kristo ang paradise, gidala na niya sa langit, tuan ang paradise sa langit according sa atong basa 2 Corinthians chapter 12. So dati ang target sa mga Old Testament saints is to be in paradise, to the lower parts of the earth, to the lower parts of the earth, at makita diya matumunit ang target. Pero kay gidala na sila sa Ginoo dito sa langit. Pero wala sila security of salvation. That is why works has to be maintained aron sila magpabilin nga ang ilang direksyon nga adtuan is ang paradise. Klaro nga sabiya. Pagkamatay niya, ang sequence niya, pagkamatay niya, dito siya mento sa impyerno. Nagwali siya dito 3 days and 3 nights. Pagkabanaw niya, nagdala siya og mga Old Testament saints. Iyap mong gidala sa langit. Mana ang sequence? Dili kay pagkamatay niya langit dito. Wala. Pagkamatay niya dito siya nagwali. So kita lang karon ang naay security of salvation. Because we are sealed with the Holy Spirit of promise until the day of redemption. Spirit's baptism atong na-experience nata sa body of Christ. Natay spiritual circumcision, naka-experience tag second birth, natay salvation by faith alone. That's why we have security of salvation sa atuang panahon. So, kanang tanan-tanan tungod na sa gihimo ni Kristo ito sa krus sa Kalbaryo. Ang pinaka-pure gospel na himo sa atuang sa panahon karon, ug mo ni ang buwali sa atuang panahon karon. Ug mao lang ni siya ang gospel nga hatag og kaluwasan sa mga tawo nakadungog, nakasabot ug mituo sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, especially sa iyang dugo nga iyang giulak dito sa krus sa Kalbaryo.